Good morning sa tanan yan nasabtan ining sa buntag no nga atong gi-schedule ang atong online morning devotion sa matag oras nga sama nini sa sayo sa kabuntagon ug salamatan nato ang Ginoo kay iya tang gipukaw iya tang iniibol nga mobangon gipabuka pa ang atong mga mata no ug ngayon lamang nga unahon nato siya kay basic kaayo ang ingon sa Bible nga seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything shall be added unto us. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Purihin ka, awitan ka, dakila ka, Jesus, sa buhay ko. Di mapipigil ang pusong ibig sa iyo. Di mapipigil ang magsaya sa piling mo. Di ko kakayanin mabuhay kung ika'y wala. Ikaw, Jesus, ikaw ang buhay ko. Jesus, sambahin ka, maghari ka, nag-iisa kang Diyos at Hari ko. Ikaw ang natatanging Hari at kalungan ko. Ikaw ay laging nariyan sa tuwing kailangan ko. Ang puso ko, kaluluwa, ipabasa iyo. Ikaw, Jesus, ikaw ang buhay ko. Di mapipigil ang puso umibig sa iyo. Di mapipigil ang magsaya sa piling mo. Di ko kakayanin mabuhay kung ika'y wala. Ikaw, Jesus, ikaw ang buhay ko. Ikaw ang natatanging Hari at kalungan ko. Ikaw ay
ko kaluluwa'y ipapasa iyo. Ikaw, Jesus, ikaw ang buhay ko. Oh, ikaw, Jesus, ikaw ang buhay ko. Oh, ikaw, Jesus, ikaw, Jesus, ikaw ang buhay ko. Hallelujah, hallelujah. We give you praise, Lord. We worship you, we magnify you, Lord. For you are worthy, worthy, worthy to receive glory and honor, worthy to be exalted. Hallelujah, hallelujah. Oh God. Thank you kayo, Lord, sa imong pagpukaw ka na mo, Ama, ning isa sa kabuntagon, Lord, ning adlaw nga Friday, oh God, nga gipapukaw pa nimo ang among mga mata, unya imo migi-enable nga mo bangon. Thank you kaayo, bisan pas kalidad, malinaw, hinaanong ka katulog na imong i-provide, tibok gabi, Lord. Salamat yung kayo ni anang tanan. Bisan pa sa iyong paghatag na inilaing matahong nga adlaw, Ginoo nga Friday, oh God, nga opportunity and privilege, Lord. Para ka na mo, Lord, to continue to live a Christian life, Lord. Continue to serve you, Lord, and even to continue to do the works that you have entrusted unto us, Lord. Salamat kayo ni aning tanan, Lord. Nalait mo kagit, Lord, sa mga padayon kami, Ginoo. Thank you kayo, Lord, na padayon kang mag-enable ka na mo, Lord, o mag-cover ka na mo sa imong himaya. Dalayon ka, Lord. So, walay katapusan, dawata ang among mga pagpasalamat, dawata ang among mga pagdaig, mga paghimaya, pinaagi sa gamahanan, nga ngalan ni Ginoong sa Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen. Hallelujah. So, padayon ta sa pagtuon na po sa pulong sa Ginoo, no, pagpakli na usab sa bubo lang nga passage, no, kay ang atong oras, limit man ang atong oras din. So, naapaghapon ta sa Book of Mark, Book of Mark, chapter 9 ta sa Book of Mark. O atong kutloon diya sa diya sa Book of Mark, ang sa chapter 9, ang verse 4 to verse 7. Tanaw na to. Diya sa verse 4 sa chapter 9, ingon diri. And there appeared to them Elijah with Moses, and they were talking with Jesus. Sugdan na lang nato sa verse 2. Sugdan nato sa verse 2. And after 6 days, Jesus talked with them, Peter and James and John, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them. So, naghisgot ni sa pagka-transfigured ni Ginoong Hesus during the time gakuyog-kuyog pa sila sa iyang mga apostoles, no. So nawitnessan gyud ni Peter, James and John ang pagka-transfigured ni Ginoong Hesus ni adtong panahona. O radiant, intensely white, as no one on earth could bleach them. And then, sa verse 4, and there appeared to them Elijah with Moses, and they were talking with Jesus. So, yan, nakita dahil nila na transfigured si Ginoong Hesus dito sa ibabaw, in the midst of the clouds, nakita na nila si Moses o si Elijah nga nagkigstorya kang Ginoong Hesus. Hallelujah. And in verse 5, and Peter said to Jesus, Rabbi, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, and one for Moses, and one for Elijah. No? Dayon sa 6, for he did not know what to say, for they were terrified. Dili gid actually kabalo si kabalo beta kang Peter no nga kanang kuan kay siya, impulsive kay siya nga tao, no.
Unya, di siya kabalo kung unsay isulti kay actually, nagkataranta na siya, nagkaratol siya, kay murag nahadlok siya. Dala na to kahadlok, nagkurog siya, no? Ingon din kay mo ingon diri, for he did not know what to say, for they were terrified. Nangahadlok sila. And then, and a cloud, no, sa 7, and a cloud overshadowed them, and a voice came out of the cloud. This is my beloved son, listen to him. So nanghadlok sila kay naay tingog nga nadunggan nila sa ibabaw dito sa langit, no, sa ibabaw sa while nakita nila nga na transfigure si Ginoong Hesus, nakigstorya si Ginoong Hesus kang Moses o kang Elijah, napagit sila nadunggan nga tingog dito sa ibabaw nga ningon, this is my beloved son, listen to him. Kita na to sa verse 5, no, kita na to sa verse 5 na sa ako pang kaingon nga impulsive kay si Peter, kay kaning he looked at Jesus as merely kuan kayo ang iyang as someone as like Moses and Elijah, ang iyang pagtanaw kang Jesus nga kanang susama ra kang Moses, susama ra kang Elijah during the time sa verse 5. So muna atong nakita no nga nganong ingon ko nga kuan lang, kaswal lang ang pagtanaw niya. No, he considered Jesus Christ as just as merely someone who is like Moses and Elijah. Inana niyang pagtanaw. Kaya nga naman, ingon siya nga, kaning Rabbi, it is good that we are here. Let us make 3 tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah. Kuan gid level ra gid iyang pagtan-aw kang Ginoong Hesus during the time. Pareha ra kang Moses, pareha ra kang Elijah. Inana si Pedro kay impulsive kaayo musulti, no. Diretso lang istorya nga dili gahuna-naon, no. So but in verse nag-atras dai noon ta. In verse 4 makita nato dinha nga really kita na to nga nahibalo ta nga si Moses represents the law, no, when we look back sa panahon pa sa Exodus, si Moses represents the law and Elijah represents the prophets, no, kay propeta man si Elijah, but Jesus Christ is greater than both Moses and Elijah. Ngano man, because Jesus fulfills both the law and the prophets, no. Sa pang-ani ni Ginoong Hesus gihingpit ang tanan, he fulfills the law and the prophets, no. So manang he is far greater than Moses and Elijah. So dili pwedeng ipareha ni Pedro si Jesus. Ang comparison niya level ra ang iyang pag-compare kang Jesus together with Moses and Elijah. Kay Jesus Christ is far greater than Moses and Elijah because he fulfills the law and the prophets. Si Jesus ang naghingpit sa tanan. Sadyang ni ani si Ginoong Hesus, everything has been fulfilled, no. So munang Jesus Christ is beyond, no, he is far, he is greater than Moses and Elijah. And there's a verse 7, makita nato diha ang word nga the voice out of the clouds, no. There's a verse 7. And the cloud overshadowed them, and a voice came out from, kita na to diya, no, the voice came out of the cloud. Nga, ang tingog nga ilang nadunggan is, this is my beloved son, no. Listen to him. Muni ang akong anak, paminaw kamo kaniya. So, katunga tingog coming from the Heavenly Father, no. So, ambot pa sabot mga igsoon, during the time, the voice that came from heaven confirms and endorse by the Father of everything, every claim of the deity of Jesus Christ. So, katong i-confirm, katong i-endorse, no? God the Father, God the Heavenly Father endorse Jesus Christ as
kaning God, no? He is Jesus Christ is God, no? So it was confirmed and it was endorsed by God the Father about everything that Jesus claimed, no, about his deity, no. So dili na ika pangutana, nangakurat siguro sila sa tingog nga nagayon mo ni ang akong anak, paminaw kamo kaniya. So because during that time grabe ka slow kaayo og kuan ang mga apostoles, slow ka islang comprehension. Nanginahanglan gid sila og mga confirmation, nanginahanglan sila og mga endorsement, nanginahanglan sila og mga kay tawag ani mga proclamation para lang nga ma-strengthen sila, para lang nga makuan ka ng makikin ang ilang mind, ang ilang understanding during that time. So gialaw ni Lord nga makita nila si Ginoong Hesus nga na transfigured, nga nakiginabi kang Moses o kang Elijah, o ang ikaduha nabati pa gid nila ang tingog sa langit ng Amahan nga nag-endorse sa iya kang Ginoong Hesus nga listen to him, this is my beloved son, no? Ako ning anak ko niya, paminaw mo kaniya. Inaana nga endorsement, inaana nga confirmation ba gialaw ni Lord nga mabati gud sa mga apostol. Harap-harapan nakita nila nga transfigure si Ginoong Hesus niya, harap-harapan na bati nila ang tingog. They do not only see Jesus transfigured, no, but they at the same time they heard the voice that comes from heaven, no? So dili kaduha-duhaan, dili to siya tao na istorya, kundi Dios gyud, no, ang nag-endorse or nag-confirm nga si Ginoong Hesus Dios gyud. So inaana ang mga pamaagi sa Ginoo during that time. So trohon nato, no, para matiman-an nato nga sa verse 5, Peter considered Jesus as someone the same with Moses and Elijah. Kay katong nga niyang pag-ingon nga, Rabbi, it's good that we are here. Let us make 3 tents, one for you. Kalibutanon kaayo, no? Kalibutanon kaayong kanang thinking ang gihuna-huna ni Pedro, no? But niatras ta sa verse 4, nakita nato sa verse 4 nga Jesus Christ is greater than Moses and Elijah, no? Because Jesus Christ fulfills both the law and the prophets. Muna ikaduha nga nakita nato. And the third, nakita nato nga ang word nga the voice out of the cloud that came, no, out of the cloud is actually an endorsement or a confirmation about the deity of Jesus Christ, about everything that Jesus claims, no, about every claim that Jesus did, no, about his deity. So it was confirmed sa diyang naingon ang tingog sa Heavenly Father nga this is my son, my my beloved son. Listen to him. So gi-instructionan gid sila nga paminaw mo kaniya, ako kay siya akong anak. So it was a confirmation, it was an endorsement about every claim of Jesus deity, no, nga si Jesus dili siya tao kundi Ginoo gid siya. Amen. Now tingnan natin nakutlo karon no sa mubo nato nga paghisgot sa pulong sa Ginoo diya sa buong Mark chapter 9 verse 4, 5 and 7. Og mag-ampo ta labing balaan gamhanan mahigugmaon langit na namong Amahan. Nagapasalamat kami kaayo Ginoo sa enablement Ginoo kay mo kami niini matag sa isa buntag. Salamat ug salamat kay sa imong himaya, Lord. Thank you kaayo. Bisan pa man Ginoo, Lord, pray kami sa mga kaigsuunan karon Lord nga manarbaho sa opisina nga imo silang tagaan o kagaan sa pagdumala sa ilang mga trabaho diha sa opisina. Bisan pa man Lord sa mga estudyante o God, sa kanunay mga pag-ampo namo Lord nga imong tagaan silang strong comprehension o God.
o tagbuon nimo ang ilang mga balayronon sa eskwelahan. Mag-provide ka kanilang kusog, katakos, kabaskog sa panglawas. Mayon man sab sa mga teacher o God kay nanginahanglan gid silang tabang gikan kanimo, provision gikan kanimo Ginoo sa tanang aspeto aron nga masustenar Ginoo ang ilang masustenar nila ang ilang pagpanarbaho Lord pagpanudlo sa mga estudyante sa mga pupils o God. Salamat kay niya na bisan pas mga kaigsunan nga nay mga online nga trabaho Lord nagapray gid kami alang kanila Ginoo nga ikaw Ginoo tabang kanila Ginoo nga makaya nila ang ilang trabaho diha sa online ug tudloy sila pagpasidungog kanunay kanimo diha sa online o God. Bisan pa man sa mga kaigsuonan nga nay mga business nga gipang manage o God, tudloy sila sa pagpasidungog kanimo una sa tanan aron nga moasenso sila. Kay diha lamang Ginoo sa pagpasidungog kanimo Ginoo, seeking first your kingdom and your righteousness mo asenso sila Lord mo prosper Ginoo kay naa kanimo ang power to prosper o God busa Lord tudloy sila Ginoo dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan naman dawata ang among mga pagpasalamat dawata ang among mga pagdayeg sa kabuntagon mahimaya ka matuboy ka mapasidunggan ka kanunay sa tanan nga among pagabuhaton nining adlaw Friday o God dawata Lord ang among mga pagpasalamat pagdayeg paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo ug manuluwas. Amen. God bless us all until next morning.